Hello mga boss! Again, this is Boss Rod, and for today's video, pag-uusapan naman natin ano yung mga basic knowledge na kailangan nyong malaman for HTML. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started! Alright. Ako na gumawa ng effects. Anyway, so let's go here. So, ito yung repository natin, and I hope, clone nyo na tong repository like na pinag-usapan natin kanina. Kailangan nyo i-clone yung repository para ma-pull nyo lang ng ma-pull. So, meaning, for example, kung yung repository nyo dito currently is wala pang HTML yan na index HTML. Pag wala pa siyang index HTML, meaning hindi pa updated yung repo nyo. So, ang kailangan nyo lang gawin is git pull. Just try it. Just go to your repository and then terminal and then just do git pull. Pagka may mga changes na ako dito sa repository ko na to or dito sa repository natin, dapat ma-update din yung repository na kinload nyo. Okay? Just git pull. That's it. So, the first thing that you need to do is exclamation point. Pwede nyo gawin yan and then just enter. So, ano to, Boss Rod? Ang dami. Hindi ko na mag-gets. Una pa lang. So, madali lang yan, mga boss. So, sa HTML, may kailangan lang kayong tandaan na tatlong bagay. Okay? Well, yun yung pinaka-basic na kailangan nyo tandaan. Meron niyang HTML. Itong doc type, kahit di nyo na masyadong tandaan yan. Pero, basically, ang kailangan nyo lang dyan is HTML. HTML, which is siya yung pinaka-cool wrapper. And then, meron yung child or meron siyang under, which is head, body, and actually, meron din yung mga scripts. Okay? Meron din yung mga scripts. So, before tayo mag-start sa mga yan, kailangan lang natin munang alalahanin yung ano ba yung mga kailangan natin matutunan muna or yung basic knowledge na malaman natin kay HTML. So now, punta muna tayo dito. So ano ba si HTML? So HTML stands for Hypertext Markup Language, standard markup language for creating web pages. Describes the structure of the web page, consists of series of elements. Elements tell the browser how to display content. So ano yung boss? Dami naman yun. Hindi ko maintindihan. So normally, basically, HTML, ito siya, di ba? So sa application, or sa web page, sa internet, sa website, pagka nag-inspect element kayo, makita nyo yan, puro HTML lang yan. Okay? Yun lang yun. That's basically it. So, kumbaga si HTML, siya yung pinaka-document ng web application. Okay? Now, ang kailangan natin matutunan dito is sa head. Sa head, normally, yung nilalagay dyan is mga meta. Meta tags is used for SEO. So, marami yan. Mga meta description, thumbnails, banner, blah, blah, blah. Pero for this tutorial, hindi natin muna, or for this tutorial, hindi natin itatakal yung mga SEO. Kailangan nyo lang malaman ano yung basic gamit na HTML. Okay, so let's get started. So, una is title. Okay? So, title. So, paano ko i-run to, boss? So, there's two ways to run this. So, puntahan nyo lang to sa may folder nyo. Okay? So, here. And then, open nyo lang index.html. So, makikita nyo dito yung title. Ito yon. Okay? In document. So, pagka change ko yan, so let's say I'm gonna change it to my first HTML. Okay? And then, pagka na-refresh ko yan, makikita nyo, nag-change na yung HTML ko. Naging my first HTML na siya dito. Okay? That's the first way of showing HTML file. Okay? Or displaying HTML file. So, the second thing is, if you remember, pina-install ko kayo ng live server, okay? So, bakit ko kayo pina-install niyan is because para di na tayo mag-refresh. So, ang kailangan nyo lang gawin is right-click, open with live server. That's it. Okay? Open with live server, and then it will automatically open this. So, what will happen here is, whenever I change, maybe tapos, tanggalin na muna natin ito. So, ano yung ibig sabihin yan, Boss Rod? So, pagka ginawa ko is, let's say, for example, change ko to. Hi, Boss Rod. Pagka sinave ko yan, makita nyo, automatic, na-change na, di ba? So, yun yung idea ng live server. So, ngayon, mag-start na tayo, my first HTML. Okay, my first HTML. So, yan yung idea or yung step, ayun yung tag na kailangan nyo para sa title ng isang web application is the title tag, which is
Mag-appear yan dito lagi sa taas ng browser. Okay. And then, naka-include siya syempre dun sa head. Okay? Head. And then, next, syempre, yan yung body. So, sa body, you can just imagine pagka nag-create kang HTML, para lang kayong nag-create ng document. So, meron yung mga tinatawag na wag muna tayo dun sa mga semantics. Pero yung tinatawag na H1, ito yung header 1. Okay? Header 1, save, makikita nyo yung header 1, di ba? So, meron niyang mga kaakibat na H2, H2, H3, okay? And then H4, alam ko H4, pero hanggang 6 yan actually mga boss, pero hindi ko na ilalagay. Pero ganyan yung idea niya, okay? Mga ganyan siya. Kung gusto nyo magkaroon ng mga header sa application nyo, pwede nyo gawin yan. Okay? So, what else? Ang next is yung P. So, ano naman yung P, Boss Rod? Ito naman yung tinatawag na paragraph. Paragraph. This is a paragraph. Yan. This is a paragraph. Yan. Ganyan yung paragraph. Okay? So, ano pa? Unahin lang muna natin yung mga semantics. UL. So, UL, ito naman yung tinatawag na unordered list. Ito yun yung mga bullets, okay? So, pagka naglagay ako UL and then ULLI, so LI, ito yung mga bullets. So, meaning, pagka sinave ko yan, makikita nyo, may bullet siya, di ba? So, dapat, pagka nag-UL kayo, always yan may kapartner na LI. Yung LI, yun yung mga items, okay? So, ngayon, So, ngayon, next natin is, meron yan tinatawag naman na OL. Ano naman yung OL? Ito naman tinatawag na ordered list. Okay? Ordered list meaning yan ay may mga number. I believe meron tong type eh. Yeah, may type siya. So, may type siya na, let's say, A. Yan, may A siya na type. Meron niyang A na malaki. Para maging A na malaki yan. Tapos, marami pa yan eh. Hindi ko lang kabisado yung iba pa. Yan, meron pala dito. So, may 1, A na malaki, and then I, which is yung mga, yan, yung mga I na yan. Okay? Alphanumeric ba tawag dyan? Pero, anyway, ayun yun. Okay, yan yung ordered list. Okay, the next na nakikita ko is A-links, o yung A tag ng HTML. So, ano yan, Boss Rod, yung A tag? A-tag, basically, yan yung mga links na kiniklik natin sa web page. Okay? Pagka nagkaroon ka ng Google na link, so kung gusto mo magkaroon ka ng href naman for, let's say, your own website, di ba? Pwede mong gawin yan. Your own Facebook page. So, pwede mong ilagay yan. So, let's say, Facebook. Lagay natin, facebook.com/codewithbossrod. Okay? So, yan yung Facebook. Lagay natin dito, code with Boss Rod. Oops. Wrong spelling, wrong. Okay. So, ngayon, pagka kinlik ko yan, mariredirect ako nyan sa Facebook page ko. Okay? And then, back ko na lang ulit. Yan. So, ganun lang yung link. Okay? Ano pa bang mga nakalimutan ko? So, ano pa ba yung mga most commonly used? Image tag. So, image tag naman, ito naman pagka gusto mo mag-display ng image, okay? Pagka gusto mo mag-display ng image, kailangan mo lang malaman kung ano yung link ng image na gusto mong ilagay, okay? So, ito naman height, kung anong gusto mong height and width ng image mo. Okay, ganun yung idea. So, dito, makikita nyo, wala siyang image, di ba? So, ang kailangan nyo lang gawin is, punta tayo sa Google, bibigyan ko yung example, paano mag-display ng image. Code with Boss Rod. Tignan natin kung may image ako. Yan, logo, di ba? So, ang gagawin ko lang yan, right-click ko tong image, and then, copy image address, or pwede ko siyang i-open in new tab. Nakita ko to, di ba? Then, copy image address. Okay? Ganun gagawin ko, and then, paste ko lang yan dito sa SRC. Okay. Pagka sinave ko yan, wala, meron na akong image. Okay, ganun lang kadali. So, yung alt is basically, pagka hindi, lalabas to pagka kunyari, Boss Rod logo. Lalabas yung text na yan. Pagka invalid yung ano nyo, pagka sinave ko, ayan, makikita nyo, Boss Rod logo. So, parang helper text siya para lang malaman kahit sira yung image nyo, ibig sabihin, alam nyo pa rin kung ano yung image na yan. Okay. Meron na tayong semantics, no? Meron na tayong header, hanggang 6 tong header, paragraph,
unordered list, ordered list, tag, and then image. I think this is the most commonly used na ginagamit, especially for semantics. So ngayon, pupunta naman tayo dun sa mga hindi semantic. Ano yung mga hindi semantic, Boss Rod? Semantic meaning may ano sila, may table pa pala tayo, mga boss. So table, ganito naman gumawa ng table. So meron kayong table tag, and then tr meaning ayan yung first row. Okay, I mean yung row. And then sa row nyo, ano yung unang row nyo? So meron niyang dalawa na pwede nyong ilagay sa row. Merong th, which is pang header. Meron namang td, which is pang column. Okay? So here, makikita natin dito, meron tatlong row yung column. Okay? May tatlong row yung column. Yung first row is yung header, which is th. And then yung second row, mga ano siya, mga columns na, yung mga records na. Ayan, td. Okay? Pagka sinave ko yan, wala pa akong ano dito. Yan, table. Okay? Pagka sinave ko yan, makikita nyo na, meron na akong table dito. So, ganun siya ka-basic. Okay? So, ganun si table. So, kailangan nyo lang i-declare sino yung th, and then blah, blah, blah. And then, meron yung mga dito, mga border, I believe, collapse. Yan, ayun, nakita nyo, mag-iiba yung itsura niya. So, border collapse. So, kayo na bahala kung anong gusto nyong ilagay dito, or kung ano yung gusto nyong i-deep dive pa yung mga ibang properties niya. But basically, or normally, ginagamit, pagka i-manipulate nyo na yung mga table, it's more on CSS na. Okay? But anyway, this is how the border collapse used. Okay, so this is the semantics, no? Ito yung mga, may mga, alam nyo na kung ano siya. Okay? So, table, image siya, a-tag siya, ordered list siya, blah, 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 and so on. So, ano naman, Boss Rod, yung div, di ba? Kasi normal din yung nakikita yung div, eh. So, yung div, you can just imagine, it's something na container. Okay? Ganun din si span. Something na container. So, wala siyang kahit anong description kung ano siya. So, marami pa yan. Meron pang main, meron pang section. So, yung section, main, wala siyang difference when it comes to displaying. Pero ang pinaka-difference niya lang is, meron siyang semantics. Okay? I mean, para siyang main, instead na div, pwede mo siyang gawing main. And then, that's it. Sa loob ng main, pwedeng magkaroon ng multiple section. Okay? Pero, yan yung semantic approach na tinatawag. Pero, like what I said, wala siyang difference. Kasi pagka naglagay ako niya, for example, ganyan ano yung itsura niya? ASD lang, di ba? So, wala siyang pinagkaiba. Ito yung sabihin natin, ito yung section. So, paano ko gagawin to sa div? So, pwede ko lang, ulit-ulitin lang yung div. Okay? So, pwede kong gawin to, and then ASD. Yan. Same approach. Yan. Makikita nyo, same approach, same output. Okay? Ang pinagkaiba lang nito is, useful siya pagka may mga online reader or kailangan ng mga online reader ng application nyo. Pero, anyway, most of the time, just div is fine. This doesn't really matter. Okay, so may last pa tayo. Meron pa yung mga span. So, span is para lang din siyang div actually. So, wala talaga siyang semantic na I mean specific na gamit. So, si span ganun lang din siya, para lang siyang div. So, wala silang mga meaning, okay? So, wala rin siya pagkakaiba. So, ngayon, ang last siguro is yung form. So, yung form ginagamit siya kaso itong form pagka gumagamit na kayo ng mga back-end or endpoint na to, pero hindi pa siya ganun ka useful, I think, para sa inyo. So, yung form siguro another topic na lang, kasi hindi nyo naman siya kailangan talagang matutunan as a beginner. Kasi normally, pagka beginner kayo, ang kailangan nyo gawin is mag-create lang kayo ng portfolio nyo, and hindi nyo naman kailangan magkaroon pa muna ng mga forms, back-end stuff. Pwede natin yung talakayin sa other tutorials. And yeah, I think this is it. I mean, this is how you use HTML. So, napaka-plain niya pa kasi like what I said, this is the bare, okay? The bare bone ng HTML. So, ito pa yung normal way of creating a document sa HTML. And then, para maging maganda to, doon na papasok si
CSS. And then tatalakayin natin yan on the next tutorial. And yeah, see you on the next one. Bye!